Ayun, okay, KGX, kamusta tayong lahat at pag-usapan lang natin 'to 'no, Psychology of Market Cycle. So tingnan natin kung nasaan na tayo dito mga kapatid 'no. Imagine nandito na ang all-time high. Okay? So imagine natin ito na si 126. Okay? So ngayon kung titingnan natin yung chart natin muna pala 'no. So bago tayo doon. Okay? So bumili tayo ulit ng Bitcoin ngayon lang. Ito, pansin niyo naman siguro, di ba? So ito. So ngayon kung mapapansin niyo naglagay tayo nung area na to na possible baka bumaba. So far, bumababa nga, no? So nandito na tayo sa 66,600 nung kahapon. So kung hindi man makuha yan, wala namang problema. No? Kung dyan lumipad dyan, pwede pa rin naman magkaroon ng head and shoulder pattern sa 4 hours time frame. So titingnan natin pa rin yan. So sabi ko nga sa inyo, ano lang to, itong ating ginagawang charting ay tinitingnan lang natin kung saan pupunta ang market. Okay? So ngayon, kung papansin nyo, na, bumili tayo niyan and then Ethereum, okay? Bumili din tayo. So kahapon nasa 0.65 tayo, 0.165 ngayon nasa 0.167 tayo. ADA, hindi pa ako bumibili ng ADA. Okay? So ngayon, punta tayo dito. Kasi kung titingnan natin to, no? Kung titingnan lang natin kung ang all-time high, etong area na to, no? Ito na siya. Kung ang all-time high, pupunta tayo sa 1-day time frame or sa 1-month time frame. Yan. Okay. So, kulang pa pala to si Bitonix, no? Kulang pa siya. So, kung titingnan natin, punta na lang muna tayo dito kay BitGet tayo mag-check. Okay? Yan, kay BitGet tayo mag-check Bitcoin. Magkape muna kayo. Okay? So ngayon pagpunta natin sa 1-month time frame, ito yung 1 month niya. So kung titingnan natin, ito yung Europa nung nakaraan, bull market, and then bumagsak siya. Tapos nagpunta na siya sa disbelief. Ito na yun. So disbelief. Next dito kay BTC, kung titingnan natin ang ibinaba nito, 'di ba? Ang binaba niyan nasa 76%. Okay? 76 or 79%. So far tayo, ang binababa pa lang natin ay nasa 52%. So kung babagsak yan, nang sabihin na natin 70%, nandirito yan sa 36,000. At kung babagsak pa yan, no, nang sinasabi natin na 75 o 76, ayan yan, nandiyan yan sa 30,000. Sakto yan, di ba? Ngayon, nasa na tayo ngayon? Based dito sa nakikita natin, no? Base lang sa nakikita natin. So, angat, biglang baba, tapos hindi pa nakukuha yung pinaka, sabi nila, pinaka ilalim, no? So, for me, para lang sa akin para lang sa akin. Nandirito tayo kay denial, no? Kay denial tayo or nai-disbelief na tayo. So, yan yung naiisip ko lang, no? Bakit nai-denial, no? My investment are with great companies, they will come back, no? Ito yung mga paniniwala, no? Ito yung mga paniniwala. So, meaning, sa paniniwala natin, kumbaga, ibig sabihin, may isa pa kang nagsabi, nakalimutan ko kung sino yun no? Parting March daw, lilipad na yung market. So meaning, na yung lilipad na yung market kasi bakit nila sinabi yun? Marami nagsasabi kasi marami kasing nasunog. Again, sinasabi ko sa inyo, during bull market mga kapatid, no? During bull market, dyan halos karaniwan natatalo yung iba. Dahil akala nila katulad nito, for example, marami nagsasabi na lilipad ang Bitcoin ng 250 to 300,000. 'Di ba? Noong nag 126. Pero ano nangyari? Yung 126 na yun biglang bumagsak. Ganon din yung nangyari last bull market ng 69. Marami nagsabi na mag 100,000 si BTC that time. Pero hindi umabot ng 100,000, bumagsak na. No? And then sa susunod na cycle, yung 120, yung 100 nakuha niya, 'di ba? Nag 126 pa nga. So ngayon, ang dami nagsasabi 200 to 300,000. Again, bumagsak na ng 126 at malinaw naman na bear market na, 'di ba? At nasa 56% na tayo, 52% na tayo. Kaya para sa akin, nandito tayo sa denial. Marami kasi nagsasabi na gusto nila umangat yung
value ni BTC. Kasi gusto nilang makabawi. And then babagsak sila, syempre, panic selling na yung mangyayari dito. Once bumagsak pa si Bitcoin ng below 60, I think magpapanik na rin talaga sila. No, once na nagpanic yan, automatic, syempre karaniwan na nagpapanik is retail. No, tayo, yung mga nag-invest tayo karaniwan, no? Yung mga institution, wala yan, no? Alam nila yung laro, no? Tayo ang nilalaro ng mga yan. No, kaya ako, tulad ng sinabi ko, saan ako bumili? Dito sa denial, 'di ba? So, for me kasi baka lang kasi itong denial na to, yun pala disbelief na, no? Ito na yung tipong malapit na mag-rally, no? Kumbaga ito, parang ito, disbelief, tapos biglang lilipad, ito na yung hope, tapos biglang na ulit. No? Kapag pumasok na yan dyan sa hope na yan, automatic, magkakaroon na yan ng kahit papaano ng rally. Pero tulad ng sinabi ko sa inyo, ang bear market hindi nangyayari sa loob ng isang buwan. No? Talagang totally, tulad ng explanation ko na nakaraan, no? Bear market, bumagsak, lumipad ng 2 buwan, bumagsak ng 3 buwan, lumipad ng 1 buwan, akala nila eto na, may isa pa palang ilalaglag, 'di ba? Tapos akala nila nagkaroon ng konting pump, biglang bumagsak na naman. So, diyan sila nagulat, no? Diyan sila nagugulat. Kumbaga sabi nga natin, ang bear market hindi basta-basta. Kumbaga kung titingnan mo naman yan sa 1 week time frame, sa 1 week time frame natin kunin, ayan. Sa 1 week time frame, ayan, bumagsak, umangat, bumagsak, umangat. May mga recoveries. No, katulad na nangyayari dito ngayon. No, kung titingnan nyo to, nasan na to? So, for me, di ba ito, bumagsak to. Ito na yan, parang ginagaya nga niya yung last graph eh. Pero again, sabi nga natin, hindi na uulit ang history, pero nagra-rhyme siya sa history. So, parang ito yun, no? Kung titingnan nyo, ayan na. Tapos, nagkaroon ng drop. So parang ito na nga yun na sinasabi nila na dulo Kasi marami nagsasabi na ito na yung dulo. No? Kaya ingat lang tayo. Kaya katulad ng sinabi ko sa inyo, again, ako hindi pong taong sumusunod lang sa sarili kong pananaw. No? Again, sabi ko nga sa inyo, 75, magbabay ako. So again, nagbay ako ng 75 at pinapakita ko yan everyday para gusto ko makita ninyo kung ano mangyayari dito sa trade na to. Happy ending ba o hindi? 'Di ba? Sabi ko nga, 'di ba? Dito sa area na to, barya-barya pa lang 'yan, no? Pag bumagsak 'yan, no, ng below 65, no? 65, hindi na barya-barya 'yan. Ay, below 65 tuloy, below 60, hindi na barya-barya, no? Mag-a-adjust na tayo diyan. Kasi magpo-focus ako muna kapag bumagsak 'yan ng ganyan, wala akong ibang bibilin kundi Ethereum and Bitcoin. No? Wala akong ibang bibilin kundi Ethereum and Bitcoin. Kasi ang gusto ko, magkaroon ako ng profit balang araw. No? So, ibig sabihin yung balang araw na yon, kung magkakaroon pa ng next cycle. Sinasabi ko na magiging magiging tawag dito, kahit small profit, pero alam ko naman na ang malaking possibilities na lumipad Bitcoin and Ethereum. Yes, yung mga mid-coin and low cap, talagang kapag nag-all-in ka dyan, yes, kapag biglang lumipad dyan, natsempohan mo, talagang paldo ka dyan. No, milyonaryo ka talaga dyan. Pero dito ay Bitcoin and Ethereum, yung pera ko, I think hindi naman ako magiging milyonaryo na sobra kung sakaling lumipad. Okay? So, basta ako ang mahalaga lang sa akin, magkaroon ako ng profit someday. So, kung after 3 years man yan, kung after 4 years man yan, okay lang yon. Kasi kung, para sa akin kasi kung hindi financial advice kung ilalagay ko ang pera ko sa bank, na uubos lang din siya dahil sa inflation. No? Ngayon, sa Bitcoin, ang ginagawa ko lang talaga, no, tulad ng sinabi ko, risk lang talaga. Okay, kaya nga sabi nga natin kung ikaw ay businessman ka, yung pera mo nasa business, 'di ba? So, hindi nasa bangko. So, every time na kumikita ka, nilalagay mo doon. So, ako ganun din ang ginagawa ko ngayon. So, ngayon nagpa-farm ako and then mag-check ako nito. So, maglalagay ako dito ng extra. Okay? So, para sa akin nandito tayo sa denial or sa disbelief. Okay? So, diyan ako sa dalawang 'yan kasi wala na tayo diyan sa anxiety. No? Kumbaga nagkaroon na ng laglag 'Di ba? So para sa akin nandito na tayo. Kumbaga kung meron pang ida-drop 'yan, ayun si 30,000. 'Di ba? Kung meron pang ida-drop si Panic 50,000.
Kung meron pang ina-drop, ayun, si Anger, baka si 30,000 yun. So, pero malay natin, si Disbelief, eto na, si 60,000. Baka ayun na, kasi eto yung tinitingnan naman natin. Malalaman naman natin yan kung si Disbelief to, kung eto, nag-rally na. 'Di ba? So, ayan yun. Okay? So, yun lang naman ang ating video ngayon sa mga gustong pumasok sa B2Dix. No? Gamitin nyo lang yung link natin dyan sa description. Tapos, by March 1, no, gagawa tayo ng group. Again, so magkakaroon tayo ng mga ano doon, no, ng mga kuro-kuro ba, 'di ba? So, kumbaga sabay-sabay ang tulong kasi ng group kahit papaano nakikita nyo na hindi nagbebenta. Kunyari ako, makikita nyo ako na hindi ako nagbebenta. No? Matalo manalo, hindi ako magbebenta. Ay, matalo man yan, hindi ako magbebenta. No? Bumagsak man yan, hindi ako magbebenta. Pero pag lumipad na yan, syempre pag alam ko ng profit na ako, syempre profit is profit, di ba? So, mag-take profit ako. Okay? So, yun lang AGX at saludo sa inyong lahat ngayong araw na to.